handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng kwestiyon ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, 28 ng Nobyembre. Ito hong kakaibang programa sa telebisyon sa prime time. Hindi lang ho imbestigahan, hindi lang ho sumbungan, kasama ho pagsala ng mga maiinit ho na balita, partikular ho mga headlines. Kaya iba ho ang aming transmission, iba moderno ho, gamit ho ang point-to-point transmission mula ho sa aming studio. Binabato ho namin yan direktamente ho sa UNTV. Ang labas ho yan HD sa inyong telebisyon. Kaya walang dahilan mga boss na para hindi nyo ho kami masubaybayan dahil labas ho to sa aming Facebook. Ganon din ho sa aming website and of course sa television traditional media ng UNTV. Ayun. Yung mamaya ho, ang ating pong topic ngayon ha. Ang Ben, para ho sa ating mga viewers ngayon, yung mga nasa Facebook ko natin, meron tayong tanong para ho sa sala sa mga balita ho natin. Pinagbibintangan daw ho ang gobyerno na may pakana daw ho sa paglalagay ho ng bomba, yung improvised explosive device po dyan malapit ho sa US Embassy. Ano sa tingin ho ninyo yan? Ano bang sa tingin ho ninyo? Pakana ba ho ng gobyerno yan? O pakana ba yan? O kagagawan ho ba yan ng ilang po mga kritiko ng ating pong gobyerno? Yan yung matinding usapan ngayon. Ben. Meron iba nagsasabing baka diversionary tactic lang daw. Maaaring depende, either side lang ho yan. Gaano man kanipis kaya hiwain ng kwadradong keso, bandang kaliwa, bandang kanan. Marami hong agam-agam dyan. Kaya participate ho kayo. Ano sa tingin nyo? May isa pa. May isa pa tayong topic. Yung tungkol naman po to sa tinatawag na amnesty na gustong ipairal po ng gobyerno ho ng Qatar dahil marami daw ho ang mawawalan daw ho ng trabaho ng mga OFWs po dyan. Sa tingin ba ho ninyo, kakagatin ba ho yan ang ating po mga kababayan na nagtatrabaho sa Qatar? Dahil nga daw ho, may sinasabi nila, ayaw nilang tawaging recession, Ben eh. Ang tawag nila is major economic transition. Tama ba? Transition. Transformation. Kaya, mga bossing, eto na, wala nang patumpik-tumpik. Kilos pronto na! Huli sa bitag, kumpanyang walang permisong mag-recruit. Ang lakas ng loob mag-alok ng mataas sa pasahod. Gimik na kumpanyang bogus, natimbog. Alamin sa Kilos Pronto. Himbing at tulog na tulog. Mag-asawang Wena at Nino, hindi na malayang kinalawit ng demonyo ang kanilang uniko iho. Suspect, tiyuhin mismo. Alamin sa Kilos Pronto. Illegal na tindahan ng baril malapit lamang sa Campo Crame. Buti na lamang nadiskubre, dealer ng armas ng iba't ibang kalibre. Sino kaya ang may-ari? Silipin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, alam mo, next, itong modus na to talagang gasgas na to, no? Bagamat ito'y gasgas na marami na nakakaalam, pero marami pa rin nadedengoy, marami pa rin nagpapaniwala. Yung mga modus na bibigyan ka ng trabaho pagkatapos pag nakabenta ka ng marami, ikay mapopromote, sus Mariosep. Meron talagang ganun. Instant milyonaryo.
Si Jane, hindi niya tunay ang pero Yun, mga nilalaman ko kung nag-iisip mo sa isip. Ikaw, kung nag-iisip mo na isip mo, pero ang dalawa kayo, hindi. Kaya sabi, Jen, kailan ko mo na parang naman ako magpa-interview. Tudala ko sa interview, sabi ko, ito yung sa susunod ng pagdating na siya naging kanya ng mga empleyado ng ahensya. ko, nung kasi naman kami agad. At yun nga po sabi sa iyo, ngayon ka na lang, yung malalaman na kitang Ang system, so ang kailangan mong isu. Ang sabi nga po, para ma-achieve namin yung gusto naming position, nag-offer sila ng package na gano'n na products ng Royal. Yun po, dahil sa gusto namin makuha yung gusto naming position, so gumawa po kami lahat ng kaya naming magagawa, nag-provide kami nung so ako po ang pinili ko yung package A, 65, position namin Ang sinabi rin ng boss niya, ang Ngayon po, nag-face na po ako, ano lang na police associate science subjects. ang nabing 5,000 piso, ang 20 Laki na sa success po po sila ng mga binigay Bisa na bilang empleyado na nag dito na siya nagbayad ng 5 sa accreditation at ang pupili na para sa posisyon sa kanya. Siyempre, gusto lang ako, hindi ko po talaga yung content. Ang mga empleyado naman, dahil sa walang dalbay, ang aming undercover ng biodata na nagmabiso. Dito na nag-umpisa ang undercover. Yeah, ako fit Ang PPD Marker, isang aplikante ang aming nakasamay at ayon sa kanya, pinabayad din siya ng marketing ng 500 piso. Sa City Hall, ang charge sa BPLO sa agency. ng tao. As trading. Kilos pronto ang hapilo sa marketing. Pwede tayo para ay matunayan namin na talagang sila ay nagre-recruit. Punayan po na sila yun. Namin sila nag-recruit. Ang AP, ang syudad sa Metro Manila, kaya lang marami pa rin nabibiktima. Kailangan yung magaling tatlo yan, sa pamamagitan ng kasi mo ang tapos pupunta riyan. So, paano nagagawa mga gancho? Nagagawa ng gancho ng action na sinasabi, tapos mapupunta magbenta ka. Alam na ho ito ng ano pang mga betos? Ano pang promote ka na ho mga sodos? Yan bigay sa amin o kung minsan nakakasama pagkatapos lapit ay pumili. Ito be, especially dito sa Metro Manila, marami ko gawin At the same time, hindi gusto lang dagang income. Kasi sabihin, pag nangingi. Pero mali, pero na kayo, nagagatasan kayo. Nakausap na natin kanina ng information Glenn Agaraza Mendez. Ito na sa legal. Ano yung BPLO? I-recommend sa tutukan ko ng boss ka sa Gado kanina nakita nila yung para sa trading pero ginawa recruitment. Naku po, mali ho yung ginawa. Ano pong promotion sa inyo? Gusto ko maging CEO. Yun, nabili na siya. Yung sabi po ng illegal, naaktuan pa yung pag-rig sa gun store. Panurin po natin. Second feature trabaho sa country. Ang isang grupo ng mga operatiba na nasa gate ng isang baril. Ang palang target, AAA guns ammo sa Avenue by Alas 6 isang pasukin ng Special Operatives Unit ng Camp Karingal na nasabing tindahan. Sa search warrant, na ilas ng pasukin ng gun store. Tumbang sa ang ibang kalibre ng baril. Nasamsam ng iba ang linis long firearms, tatlong arms sa kabon, abot pa iba't ibang klase ng mga baril ang pinabita ng ibang mga sa mga ayaw ng illegal possession of firearms. Kasi sa karato ng franchise so na may dobleng gamit ibang lisensya sa isang ID para magbenta sa baril. Pero dito kung minsan sinabi, either nag-expire ng mga permit niyan, tapos ibinebenta nila, na-modify nila, kaya talagang illegal. Amin po binigay na rin natin ninyo sabi ko Manyalak, sabi niya
may motibo niya ito mas yan ang Amerika at Pilipinas. Tapos naman, Joyce Villa, hindi ang kamukhang Getro Duterte ng Si Cruz Alman, kaya nga sa March din natin. Ngayon, Si Nero Rialige, diversion lang yan para ma-delay na niya, yellow cards nilagay sa tabi ng US Embassy sa President Gong ang sisig sa none other them. Kaya ba talaga Ayan, ito? yan. Pero pag titingnan natin dalawang yan, kasi yan, either yung sabing organization from within. Kasi kanina magandang namin ang nakapwesto at floating o isang destabilization nangyari dahil kayo nailagay ang dami mo na sagasa ang mga general. Mga ibang general ito ulit siyo. Quickly, sabi naman General Bato, no? In defense of General Bato, sabi niya, so, stabilization, at sa amin pong pagbabalik sa akan pumalas sa siyong sarin. Alamin. okay, retirement benefits ng seaman na nagretiro 3 taon nang nakakaraan, di pa rin bibigay sa kanya ng recruitment agency. Nagbabalik po ang Kilos Pronto. May tanong ako sa iyo. Ikaw ba gaano ka ba kahimbing kung matulog? Depende pag pagod ka. Babaw matulog. Ganon? Konting isang buwang pong sanggol ang pinatay po. Habang pong natutulog pong kanyang matulog, hindi na siya matay ho sa kanila pong anak. Alam mo kung sino may kagagawa nito? Ala, tsuhin naman po ng bata. Nakalurin natin. Dalbay. Yati dalbay. Yung magagang magnantaw, ganyan tumuhin, gumuhan. Wala ng buhay ang isang sanggol. Nakita siya na ang matasipan. May tamabunbuna ng asol. Ang tumakas ang puso niyang bibig. Sa Barangay 120 Caloocan, araw na tutulog ang si Rowena, Cornel Nino Pile, ay pinag-ihelem ng ina ang sanggol. Pero malamig na bagay pala ang sanggol nang magising sila. Gising po ako, nakita ko po, kapatid ko sana. Pati po anak ko, kami po sa asa ko, yung itsura ko. Pero po kami nakasawa na kung nadaganan ba o nabaksakan ng kung ano-anong bagay, eh wala naman pong maaaring bumaksak. Ang masaklap, katabi nila ang bata pero ni wala man lamang daw ingay o iyak silang narinig. Habang nagbabangayan, sumabat daw sa usapan ang 5 taong gulang pin nila na sa pangalak. Kwento ng bata habang kinakausap siya ng barangay social worker. Nagising daw siya na madaling araw at nakita niya ang tsuhin na susuntok sa loob. Ano, kikitirayan yung baby sinaka. Ano, di? Otoridad tanggapan ng harap sa crime desk team ang suspect. Maring itinanggi ni Ryan ang akusasyon laban sa kanya. Na ibang tao raw Ganon. pag-iis niya. Nakikita ko yung sinisili ko. Hindi ko tapos. Hindi ko siya na ano. Kasi last na. Dahil po sa isang buwan na bata, makikita mo ang buhay. Talagang, kita nyo naman po yung suspect. Talagang datong makakango yan. Yun ang sinasabi ni President Duterte. Isipin mo kung ito lang ay paghahalintulad analogy. Kung meron kang ganyang populasyon na 3 million, i-rehabilitate mo. Tapos kinakausap mo lang kung saan nakatingin. Tapos ka na malat, maghukay ka na eh. Tapos kung ano ganun, pag-ukay mo, tinatakpan mo na lang. Kung anong basura doon, tatag mo na lang. Diba sabi nga ni President Duterte, kapag ang tao ay gumamit ng shabu na matagal na ng panahon, lumiliit ho ang kanyang utak. Yun ho, wala nang utak sa ginawa ho niya yun ang sinasabi natin doon sa mga nagagalit doon sa droga, sa kampanya laban sa droga. Pag kayo nagagalit pagkatapos kayo'y nakakapanood ng ganitong klaseng story, ewan natin kung nagbabago ba ang inyong isipan. Hindi naman natin sinasabing yan ay justification na ginagawa ng pamahalaan. Pero paano i-rehabilitate yan? Although merong rehabilitation center eventually, saan mo, paano papakainin yung mga potok sa buho ng kapareho ng ganyan?
ay banta sa iyong anak, sa iyong Yes. pamilya, ay sa makamag-anak, ay siguro sa iba pang mga makahalubilo niya sa lipunan, delikado. Oo, papakakainin mo pa sa kulungan yan. Anyway, para ho mabigyan ho natin ng tulong dahil bukod ho sa psychological help na para do sa pamilya, masakit ho mawalan ng anak. Pero ito pong problema rin po nila, wala daw silang panlibing po dun sa kanila pong anak. No. Ilalapit ho natin ngayon sa Caloocan Social Development. Nasa linya ho ang Oversight Committee Head na naturang pong ahensya, si Roberto Quizon. Sir Roberto, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to, sa Kilos Pronto. Kasama po si Ben Tulfo. Magandang gabi din po sa inyo. Opo. Sir Robert, anong pwede ho natin maitulong ho natin? Dahil yung pamilya ho, sabi ho nila wala daw silang pera panlibing ho dito sa kanilang pong anak. Opo, bali kanina ho, nung nalaman ko, pinapuntahan ko doon sa mga social worker natin. Opo. At parang may existing bill sila na 24,000 maabot. So, ilalapit po natin yan sa People's Daily Mayor Roca Malapitan. Okay. At kung kulang pa, mabibigay tayo ng referral, makihiri sila sa DSWD National. Ayun. Mabuti naman po at may tulong po ang Caloocan City Government. At bukod doon sa pagpapalibing po, siguro, Sir Robert, baka pwede ho natin tulungan at mabigyan ho sila ng, ano tawag nito, yung parang psychological, para matanggal ho yung trauma. Dahil tayo ho, di ba, kapag namatay yung ating mga anak, masakit para sa kanila ho yun. Paano pwedeng social worker siguro po, no? Dalaw-dalawin ho sila? Apo, meron po tayong mga psychologist na pwedeng magbigay ng mga ganong klaseng therapy. Okay. Tapos sa pagpapalibing po, kasi nung na-interview namin, parang sa Manila po kasi siya ililibing. Okay. Doon po sa 24,000, kasama na po doon yung pagpapalibing. Bali, 4,000 po yun sa sementeryo. Tapos 20 ata yun sa funeraria. Opo. So, kung ma-raise po natin yung 24,000, okay na po. Yun na po yung ano nila. Malilibing na po, bayad din po yung funeraria. Okay. Sige. With that, Sir Robert, thank you so much po sa inyo pong tugon kagad dito po sa aming pong tugon para i-relay po ang problema ng pamilyang namatayan po ng bata. Thank you, sir. Apo, sige po. Salamat po. Okay, dito naman Lex, kasama natin ngayon mga ka-KP, isa hong retiradong seaman, siya ho si Luis Pesimo. At dito ho siya ngayon kasi nagkakaproblema ata siya dun sa natitirang 24,000 pesos mula sa Magsaysay Manpower Services Incorporated na hindi pa naibigay sa kanya. Manong, magandang gabi, ano? Okay. Luis. Okay, exactly, magkano ho ba talaga yung kulang pa na hindi pa naibibigay sa'yo dahil may nabigay na sa'yo ng mga nauna? Magkano na lang? Nakalagay po sa binigay nila sa akin papel, $480 po ang Dollars. Opo. Sa pesos ho yan ay 24,000. Okay. Opo. Nagpaliwanag ba sila kung bakit nahihirapan sila or nagkakaproblema? Bakit pinag-aantay ka ng ganun katagal? Nakuha ko naman po yung iba dahil balance na nga lang po. Ang sabi sa akin doon sa Musop, antay-antay na lang daw yung tawag nila. Ngayon po, Gaano ka nakatagal nag-aantay? magtatatlong taon na po. 3 taon? Tagal na. Mario Joseph naman. Wala Ano daw naman. ang dahilan bakit kinapag-nag-aantay? Ang sabi sa Musop, hindi naman daw nagre-remit yung sa Magsaysay, yung hapon po kasi ang magre-remit Okay. dyan. So, kung hindi magre-remit, wala ka matatanggap. Wala po, wala po. So, para sa akin, saan mo gagamitin? Kanina sabi mo sa amin dito, may paggagamitan ka kasi may sakit yung iyong anak na nasa iyo, nasa wastong gulang na. Kaya lang may karamdaman, kaya kinakailangan mo nung additional na yun. Opo, kasi may maintenance po ang gamot, mahal po ang gamot. Kasi sa brain cyst po yun eh. Okay. Lex, nakita mo kanina kay Manong, Yeah. parang nakikita mo yung pagod na siya. Sa mata pa lang, makikita mo na yung kanyang pagod na. Nakikita yung eye bags ho ninyo. Oo. Parang may mga sleepless nights dahil po siguro iniisip niya madalas itong perang na kailangan ho niya. Unang-una, may problema ka sa anak mo, pagkatapos kailangan mo ng pera, pagkatapos ito naman sa Magsaysay. Malaking kumpanya itong Magsaysay. Kung nakikinig kayo sa Magsaysay na tinatawagan namin kayo, at hindi naman kayo pipitsuging kumpanya. Kung pag-uusapan lang, manpower services, like itong mga seaman na yan, marami kayo. Sa 24,000 lang naman siguro, isang hamburger nyo lang para sa inyo. Talaki-laki ng mga building nyo, ang daming nag-a-apply sa inyo. Posible naman wala kayong maitabi. Parang shock fund man lang para bibigay dito. Kaya ako nakikinig ko sa... Nandiyan na ba? Nandiyan na sa telepono. Okay, nandiyan na ba? Si John. Tinatawagan pa? Ayan. Nandiyan na. Nasa linya na natin sa telepono si Mr. John Villegas, Fleet HR Manager ng Magsaysay Manpower Services.
Magandang gabi po sa iyo, sir. Yes, sir. Alright. Sir, medyo kakaproblema tayo. Sir, narinig niyo ho ba ang problema rito ho ng isang seaman ho lumapit sa amin, si Luis Pesimo? Yes, sir. Sinabihan po kami. Okay. Ano ho inyo sir, quickly lang, ito ho ba yung mapapabilis nyo dahil may karamdaman hong anak nito, may sakit daw ho sa utak, ay kinakailangan ho ng yung 24,000 at taga-antay na ho siyang 3 taon. Sir, baka may shock fund ho kayo, baka Abunuhan mo na. For humanitarian purposes, sir. Alam ko naman, mabait naman yung kumpanya ninyo. Baka sakali, sir, magawa natin ng paraan na lang. Nangangailangan, sir, Opo, actually, nagawa na po natin ng paraan. Gano'n naman pala. Natin yung principal. Sabi ko na nga kayo Nakahingi na po tayo ng naka-approval para mabayaran na po yung... Ito talaga si Apple. Ayaw maniwala, sir. Kaya ako, ngayon pa lang, sir, kami nagpapasalamat. Tutulungan ho namin siya lalapit sa inyo. Idodokumento ho namin para kami. Magpapasalamat. Baka hindi lang ho siguro nagkaintindihan ngayon ho. May puso namang mamon pala kayo, ha? Yeah. Papunta nyo na lang po si Mr. Yes, sir. Sasamahan ho namin, sir, para maganda ang kanyang Pasko, sir, ha? At i-broadcast ho namin yung kagandahang loob ho na magsaysay, ha? Okay, sir? Maraming salamat, sir. Thank you, John Villegas. Okay. Siya po yung HR pala, no? Mabait pala to si John. Sabi ko si Apple Mabilis. Sabi ko kay Charm Parang magic. Bisita lang si Charm. Luis, ha? Okay. Narinig mo ba? Sabi ni John Villegas. Okay na tayo. Ayun, Sasamahan ka namin. Ayun Nakasmile na. Ay, mga kanina, para kang binagsakan ng 10 ewan. Kailangan pagbalik mo dito, tanggalin mo na yung eyebags. Wala na Matulog yan. ka na mahimbing. Nakuha mo na yung $480 na yan. Okay? Alright. Sige, Luis. Thank you so much. Okay, balikan po natin ang issue natin kanina na ipinapatanong natin sa ating po mga netizens. O yun, gumagano, no? Oo. Okay, ang tanong ho natin kanina, sino sa tingin ho ninyo may kagagawa nitong paglagay ho ng bomba dyan ho sa tabi ho ng US Embassy? Itong sabi ho ni Jimel Asierto. Alangan naman na yung nakaupo ang maglalagay ng ganyan, simple logic. Ito naman si Dave Darwin Bayani. Ang kultong kulay dilaw. Ayun. Si Ben di na. kaya mga ISIS. Ayun. Si Alex Rivera naman po ng Alex Rivera Benigay. Sabi niya, kagagawa ng mga taong ayaw sa pagbabago. Itong binabasa ho namin, dandamin ho to ng taong bayan base doon sa issue. Laman ho ngayon, ulo ng balita ho ngayon yan. Ha? Kaya binabasa ho namin, wala ho kaming sinasala rito. Pero kami ho, sinasala ho namin yung headline, ulo ng balita, at para nang sa ganun, mas madali ho maintindihan, may interactive ho sa mga nanunood sa atin. Samantala, para sa mga gustong magsumbong pa rin po at magreklamo, sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipiling pong oras. 24/7 po bukas po ang aming pong Facebook page. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan po ng mensahe. Huwag niyo pong kalimutan, mag-iwan po na inyong pong contact number para matatawagan ho kayo ng aming pong KP team. Susunod sa Kilos Pronto. Kilala mo yun? Kilala ko yun. Stainless steel na yun, ha? Bigyan pugay natin ang 2 pulis na magiting na iniligtas ang isang babaeng gusto raw kasi magpakamatay sa tren. At lalaking may sakit na diabetes at hypertension, nawawalan na raw po ng pag-asa na gumaling. Alamin kung paano siya napaginhawa ng isang herbal supplement. Ben, kanina pinag-uusapan natin yung depression, di ba? Ito talaga ho ang sinasabing silent killer na sakit na minsan daw akala mo aburido ka lamang isang tao, pero yun pala ho, isang malalang kondisyon na pala to na kailangan po ng tulong. Kaya itong story na to natin, Alex, segment na to, na isang babae na maraming dinidibdib na problema at gustong tumalon sa tren para lang sabihin matapos ng lahat. Ako, okay? May mga solusyon po yan sa inyo po mga problema. Mabuti na lamang po at naroon po sa right time at the right place. Ito pong 2 pulis dito na magigiting at tumulong po at para hindi matuloy itong iniisip po ng isa pong ginang. Panoorin natin. Ika-16 ng Nobyembre, pasado alas 6 ng umaga. Nagulanta ang mga mapasahero ng MRT Line 3 sa Magallanes.
Ito kasi ang eksenang inabutan nila. Nagtangka kasing magpatiwakal ang babaeng ito. Sa di kalayuan, tiyempo namang naka-duty sa MRT sina PO1 Rose Andiquinho at PO1 Richel Salvador. Habang dahan-dahan ako lumalapit sa kanya, pinapakiusapan ko po siya na, ate, baka pwede po natin pag-usapan, lumapit ka po dito sa akin. Pulis po ako, wala po ba kayong tiwala sa akin? Sumisigaw lang po siya tsaka nagwawala. Umiiyak na sumisigaw po. Masave ko lang siya. Wala akong pakialam kung ano man yung kung may maraming tao or kung yung magiging lagay ko. Basta yung pinaka-main objective ko is masave yung buhay niya. Habang nakaantabay naman sa gilid ang kanyang partner na si PO1 Salvador. Kasi hindi po kami pwedeng dalawang pumunta doon. Baka lalong magkagulo. Baka lalo siyang mag-hysterical. Kaya ang ginawa ko, inantay ko po siya doon sa may hagdanan. Pero bumaba po ako doon. Hindi na lang po niya ako pinapunta. Nang nalingat at nabaling atensyon ng biktima, hindi na pinalagpas ng ating bida ang pagkakataon. Sinunggaban ko na po siya eh. Tinakbo ko talaga siya at hinawakan ko kaagad para hindi na po siya mahulog kung once na mag-attempt siyang tumalon. Sinabi ko lang po sa kanya is magtiwala ka po sa akin ate. Pulis po ako, hindi po kita iiwan. Masarap po na mahirap. Unang-una masarap kasi may buhay kang nailigtas eh. Mahirap yung part na yung buhay mo is hindi mo iniisip makapagsalba lang ng iba. Gusto daw niyang umuwi sa probinsya nila, tas wala siyang pera at hiwalay daw sila ng asawa niya. Kahit nasa bingit din ng panganib, iisa lamang ang laman ng kanilang puso't isip. Sa akin lang, ginawa ko yun kasi trabaho ko po. Trabaho yun ng isang pulis na makapagsalba ng isang buhay. Hindi ko naman inaasahan yung fame. Hindi yun yung pinaka-main na objectives ko dun. Yung sa akin lang, we are here to serve and protect. Yun lang po. Kahit na anong lugar, kahit anong pagkakataon, uulitin pa rin po namin makapagsalba ng buhay. Kasi po, yun po yung trabaho ng isang pulis. Yun po kami. Kaya naman, ikinagalak ng pamunuan ng PNP ang kanilang ipinamalas na katapangan. Nandoon sila sa other side ng rail track, tinawag pansin nila, kailangan pa nilang tumawid sa kabila para gampanan ang tungkulin. Napakadelikadong ginawa nila. Pero dahil sa kailangan na agaran na pagganap ng kanilang tungkulin, regardless of sex ngayon, mga policewoman, mga policeman, we have the same training and capability. We are 29,000 dito sa NCRPO at dito sa akin na sasakupan sa RPSB, higit 2,000 kami dito. Magsilbing inspirasyon ito sa atin na gawin ang ating gawain na sinumpaan natin, yung training natin, para lalo pang magtiwala ang taong bayan sa atin. At sa panahon ng pangangailangan at mga katulad nila PO1 Joaquino at Salvador ay tiyak na maaasahan. Yun! Hanga ako dyan Lex. Pugay, Hanga pugay talaga tayo. ako dyan sa dalawang babaeng pulis. Ayos! Tsaka pero napansin ko, Lex, mas maraming malalakas ang loob ng mga pulis na babae. In fairness dun sa mga lalaki, pero iba to. Iba tong dalawa, lalo-lalo na yung soundbite niya kanina. Yeah. Gandang sinabi. Dahil mukhang nanumbalik ko yung pagtiwala sa ating po mga kapulisan. Yun ang importante. At yung protect and save the lives of our Filipinos, yun ang kailangan talaga. Kaya, saludo! Ayun, Bugay! Bugay. Ayos! Ito naman, Lex, totoong tao, totoong istorya, totoong karamdaman. Hindi ho namin sinasala. Ang kanilang sinasabi, patotoo na rin sa kanilang nararanasan. Mantakin mo, pag ikay nagkaroon ng sakit na diabetes, kung minsan nawawalan ka na ng pag-asa. Totoo. Tapos may hypertension ka pa, 59 years old. Ito, namanas ang paa. Parang punta sa doktor, nawala na ng pag-asa. Hinihintay na lang kanyang oras. Pero, nung gumamit ng King's Herbal, nanumbalik ng bago pa. Ito, panoorin. Sakit ko, diabetic, saka hypertension. Pala yung pa-doktor na namin, ganun. Lumabo yung mata ko, pati pa ako, nagkaroon ng manas. Parang lagi akong ma-out balance.
Madalas akong umiihi sa gabi. Tapos lagi akong nauuhaw, ganun. Matay na ako noon. Payat na ako noon. Lagi na lang akong nando sa tumba-tumba namin. Nakatingin na lang sa kawalan. Hinihintay ko na lang yung oras ko. Parang hopeless na ako, ganun. Gawa ng sa sakit ko nga. Una dyan sa kabila, sa mga in-laws ko, nirekomenda sa amin yung King Herbal. Kumuha sila dyan para sa amin. So, nung tinry ko yun, nakaramdam ako ng pagginhawa ng pakiramdam, ganun. Gumana yung pagkain ko. Nawala yung dating mga nararamdaman ko, ganun. Unti-unti, medyo bumalik na yung pangangatawan ko. Dati nangayayat ako ng gusto. Ginanahan na ako mag-exercise, ganun. Nakakabasa na ako, ganun. Maganda na yung paglakad ko. Nagkukumpuli na ako ng kung ano-ano, ganun. Sobrang saya. Nabuhayan ulit ako ng pag-asa nang dahil sa King Herbal. Dati, hinihintay ko na lang yung oras ko. Talagang malaki talagang nabago sa pagbalik sa buhay ko nung dahil dyan sa King Herbal. Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po binigay niya po sa akin King's Herbal po. Maraming din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas eh. Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi, nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito, isa po sa mga pangalawang topic ko natin sa sala ng mga balita. Ito yung amnesty, Ben, no? Sa mga kababayan natin dyan, no, nagtatrabaho sa Qatar. By December 1 daw ho, yun na lamang daw ang palugit. Nako. Kaya tanong ho natin, uuwi ka ba? Susunggaban mo ba itong amnesty na gusto ipatupad doon ng Qatar government? O manatili ka dyan, nagtatago ka? Dahil kapag nagtago ka daw dyan, delikado ka, baka mahuli ka, ikukulong ka nila. Pero isang bagay lang, Lex, na dapat malaman. Nung Abril pa naglabasan sa balita na talagang yung Saudization na yan, ano? Ito yung parang... Ito yung sa Qatar to eh. Sa Qatar. Ngayon, ayaw sabihin siguro ng mga taga-Saudi na talagang the big R, recession. Recession, ayaw nila. Kaya sinasabi ng major economic transformation. Yes. Ng March pa yan. Kaya lang dito sa ibang mga kababayan natin, mabuti pa sila, lalabas naman sa papasok ulit, paikot-ikot. So, ito ang sinasabi ng mga comment niyan. Ikaw. Dahil nga ito, isa issue nga ng dahil yung oil, no? Sa oil. Apektado sila ng oil. Ito,
Sagutin ni Raquel Pantaleon, sana umuwi na lamang sila dahil hindi nila alam ang susunod na hakbang ng pamalaan ng Oman after na ibinigay na amnesty, baka mas lalo pa sila pumalagay sa kapamakan. Ito sabi naman ni Alex Rivera Binigay, palagay ko, yung iba mas gusto pa rin mag-TNT kaysa walang trabaho uwi sa Pilipinas. Oo nga naman, dahil pag uwi nila dito, baka wala silang madadatnan na trabaho. Parang dating makipagsapalaran doon kaysa dito. Oo. Kapit sa patalim, ika nga. Elsa Yugalka Lamera, yung mga walang papel, sasamantalin nyo po, nyo na ang pagkakataon nyo na makauwi. Huwag na tago ng tago. Yun. Si Marilyn Alesna, maganda po yung uwi na lang sila kasi magandang magkasamang pamilya kahit na mahirap. Tama! Yes. May kilala ko dyan. Sana yung ating pong gobyerno, meron silang nakaantabay na trabaho dito para sa mga mawawalan ng trabaho dyan sa Qatar. Ayun, balikan natin itong yung sa natagpo ang bomba na naman, ha? Ito, ang dami kasi nag-react dito sa yung tanong natin, sino ba may pakana nito? Sabi ni Dave Darwin Bayani, mga kultong dilaw o di kaya mga ISIS. Si Alex Rivera Binigay, Hindi, sabi ko kanina yan. Sana tayo dito. Si Hailey. Sino ba yan? Si Marlene. Nilito na ako, patalon-talon. Para sila mga tipaklong, marami pa. Wala na tayong oras dito. Ito, mga terrorist group daw. Okay, sir. Okay. Gusto talaga pabati na lang daw. Kaysa namang mag-ISIS ka pa, mas ito, batiin na lang daw. Si Robert, Kompetente. Alvin Fernandez, happy birthday. Meron palang bumabati. Ayun, si Ariel Sabado. Masaya na kayo. Belated happy birthday kay Ariel. Nung Sabado po siya nag-birthday, si Ariel Sabado. Ang babaw ng kaligayahan. Yan ang isang oras ng mabilisan pag-aksyon sa inyong mga reklamong sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang sa Martes po, ha? Bukas po magkasama-sama po tayo. Tiktikan natin, subaybayan ang bawat isyong kailangan po nating imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat kilos pronto!